What's up mga ka-Wilders and welcome back sa kaabang-abang at panibago nating episode. Muli, ako si Kuya Christian, nasa tao mo matatandaan. Ang kwela at masahayang mananayaw, Kuya Emerson. Ito ang kwento, Na may kwenta, ito ang kwento, na may kabuluhan, at kwento. na may kapupulutan ka ng aral. Yan. And syempre, dito rin natin makikita yung pagkilos ni Lord sa buhay ng kabataan katulad natin. Tama, amen, amen. So, before we start, congrats muna natin yung previous episode natin ng mga nagagandahan nating co-host and guest. Grabe. Na Congrats it's all sa about kanila. you are not a people pleaser. Ikaw ba, Emerson, meron ka bang pwede ibahagi sa amin? Meron naman. Insight dun Isa or sa natutunan dun? Natutunan ko doon is yung hindi mo kailangan ipagsiksikan yung sarili mo sa ibang tao para makita yung worth mo o yung kahalagahan mo, no. Hindi mo kailangan ilugar yung sarili mo sa kanila, and para lang makasabay ka, no, para lang makita yung worth mo, and dapat alam mo yung worth mo. Kailangan kay Lord ka lang lumapit kasi si Lord lang naman yung nakakaalam ng worth mo, di ba? And ayun lang yung sa akin. Tama. And sa akin din, gano'n rin naman, parang katulad rin naman talaga nung sa'yo. Na ang nakalagay kasi doon, you're not a people pleaser. Kumbaga, hindi mo kailangan i-please yung iba para tanggapin ka nila. Tama. Kailangan makita mo yun, or ma-realize mo sa sarili mo na kamahal-mahal ka, meron ka talagang identity na hindi nakadepende sa kanila, kundi nakadepende talaga doon sa totoong nagmamahal sa'yo and totoong nakakakilala sa'yo, kundi si Lord lang talaga yan. So, yun, napakaganda nung previous episode natin, and congrats ulit. So, wag na natin patagalin to, pakilala mo muli natin yung bago at alungkot nagbago. Naging gwapo. So, let's welcome Daniel Astero. Welcome. Welcome, Dan. Welcome. Kamusta naman? Kamusta? Thank you. Nakakakaba dito. Yeah. Thank you. And mas okay na ako ngayon kaysa mga nakaraan. Medyo okay na. Thank you sa pag-invite sa akin. Yan. Hinga ka muna. Yan. So, syempre hindi na natin papatagalin to, no. May mga ilang katanungan lang kami, no. About nung bata ka. Kaya nga pinahinga muna natin siya. Nakakakaba pala dito. Inhale muna natin siya. So, ito na nga, tanong namin. Kasi di ba tayo nung bata tayo, marami tayong naging pangarap. So, tatanong ko lang kay Dan, no. Ano ba yung naging pangarap mo nung bata ka? Ano? O sino yung naging pangarap mo? Ay, sino? Hindi, joke lang. Ano? Yun, nakakakaba. Grabe yung unang tanong. Pang ano agad eh. Ang naging pangarap ko nung bata ko is maging piloto. Hindi lang siya meme, hindi lang talaga sumasabay, pero totoo yun. Naging pangarap ko talaga maging piloto. Kala namin joke You want to be a pilot? Wanna be a pilot. Kaya pala. Hindi ako yung bata na yun, ha? Nagtatanggal ng lamig. Hindi yun, ya. Hindi Bro, yun. hilot yun eh. Hilot ba? Hindi, masulat yan eh. Ballpen naman yan. Hindi pilot. yun. Hindi yun. Ay, gusto mo talaga maging pilot. Yes. Okay. Next question tayo. Ngayon, ano yung pinagkaabalaan mo ngayon? Yan. Ngayon, ano na ako, nag-aaral na ako ulit. Thank God, Nice, nakabalik. good to know. Sana magtuloy-tuloy na matapos. Welcome back sa atin. Welcome back sa atin lahat. Welcome sa atin. And mas ngayon nakakapag-handle na ako ng cell group by Good grace to of God. know. Siyempre, binigyan tayo ng mga alagain para matuto rin tayo, matutunan nila kung ano ba yung ginagawa natin. Ayun, ayun lang naman yung mga ginagawa ko So, ngayon. May mga ano pala. meron kaming picture na gusto ipakita sa'yo. And sabi mo, ano to? Wag. Ito. May mga Pwede ba mo? wala kaming gusto ipakita. Gusto lang namin Hinagilap malaman namin to kung eh. ano yun. Kasi napakadalang ng picture mo eh. Hinagilap talaga namin to. Tinatago ko na nga eh. So ano to? Yan. Di ba nabanggit ko nga gusto ko maging piloto? Tinesting ko muna maging ulap. Sinalubong mo yung ulap dyan. Kaso parang di ka ano dyan eh, ulap. Parang tambucho. Ayun, same vibes. Hindi, ano yan. Patingin nga kung ikaw talaga to. Tingin. Ay, siya nga. Hindi, ano yan. Ikaw nga. Ayun yung mga time na usong-uso yung vape. Siyempre, sa kabataan, nakikisabay ka. Okay. Pero hindi pala maganda. Na-influensyahan lang. Ano ka pala? Vapors. So, next picture. Ito naman. Ito. Ayan, sa ano yan? Sa TESDA. TESDA? Ano to, Nag-take juice? ako.
Lime juice. Lime juice. So, Oo. pang timpla to sa alak. Timplahan ka Yes, sir. talaga. Ano yan, nag-take ako niyan kasi katatapos ko lang ng food and beverage na strand nung senior high school. So, ano to? Test na to? Yes. TESDA sa COSGA. Okay. So, Manginginom ako dati yun. manginginom ka dati. Oo. So, nagamit mo to. oo. Nagamit mo yung mga napag-aralan mo. Nagamit ko, yeah. Pero hindi tumagal. So, next. Yan, Eto yan, naman. yan. Uy, sino mukhang to? controversial. Uy, Showbiz. baka ma-issue ka dito ha. Showbiz to, showbiz. Sino to? Si, ano yan? Si Ma'am Kiray. Boss ko yan sa ano. Di ba artista to? Artista talaga siya. Nagtrabaho ka sa kanya? Oo. Hindi ko alam na siya pala yung boss doon. Eh di, nakikita mo siya kasi, Hmm. diba? Obvious naman kasama mo sa picture. Kalaro ko yan dati ng mobile games. So, ito yung mga kasama mo sa... Oo. Ayan pa yun. Nung Ito yung nagtatrabaho pa ako sa fast food chain. So, yun. Unli Wings to? Yes, sir. Ayun o, Unli Wings. So, ayan Dan, sa pinakita namin mga picture, parang maliit na background lang to Oo. ng sarili mo. Mm. So, ipakilala mo talaga sa amin and sa mga manonood, sino ba talaga si Cesar Daniel Astero? Buong Nakalaban pangalan. Buong pangalan. Before and ngayon na Cesar Daniel Astero na nakikita namin. Wait. Hindi. Sige, umpisa natin. Yung dating version ng sarili ko, is yun nga, katulad ng mga pinakita. Pero onti pa lang yan. Dati, lulong ako sa, hindi sa drugs. Pero sa Sa computer games, mga video games. Familiar naman tayo dyan, yung mga nauuso sa mga kabataan. Na hindi na natutulog, puro laro. Ngayon, si OD na ata, di ba? Hindi, wala na. Wala na. Hindi na kami updated. Hindi na. Pero dati doon ako maghapon sa computer shop, minsan hindi pumapasok, daday lang pa, may sakit, tapos maya lalabas na. Ayun, ganun. Tapos nung natry ko nga yung alak, napasama kasi ako sa mga nagiinom. So, totoo nga, pag nasama ka sa mga nagiinom, mapapainom ka. Kaya huwag kayong sasama doon, guys. Huwag kayong sasama doon, sasabihin hindi ka papainom, wag. Ayun, Sabihin, shot lang, isa lang. Tapos, sunod-sunod na. hindi mo alam, next time ikaw na manghingi sa kanila. Kaya huwag kayong sasama sa ganun. And yun nga, yung vape. Mula nung nauso yun, may mga barkada akong nagamit nun. Kala ko cool kasi may usok, pero hindi pala maganda sa kalusugan. Mabango. Oo, mabango na eh. Hindi ko alam mga palang tambucho. Parang naglalakad na tambucho. Ayun. And yung ngayon naman, malayong-malayo na sa dati. Total transformation talaga. Nice. Kasi mula sa dating nagbibisyo, naglalaro ng magdamagan, na unti-unti ko siya natanggal through several processes syempre. Hindi naman lahat bigla. May mga times na hindi ka pa rin talaga makaka-move on dun sa mga bagay na halimbawa sa paglalaro. May mga times pa rin talaga na hindi ko mapigilan na maglaro lalo na pag boring, pag wala nang gagawin. Kasi nakasanayan mo. Oo, diba? kumbaga naging stronghold siya sa akin. Naging battle talaga siya tanggalin. And yung sa pag-iinom naman, medyo, yun naman, hindi ko naman talaga ginusto yun. Naging lang talaga, naging people pleaser lang din ako dati. Kaya ako, kasi Parang mabilong. Oo, kasi naghahanap ako dati ng mga kaibigan na sasamahan ako kahit saan. And ako pa rin sumasama sa kanila, mali. Oo. Yun lang. Napapasama, imbis Kasi na nakikisama. napakahirap, lalo na pag yung wala kang kasama. Yung parang na... hinahanap mo yung sarili mo sa ibang tao kahit hindi naman ikaw yun. And nagiging pag naging cycle, napakahirap na siyang putulin. Kasi ayun yung naging battle sa akin eh. Bago ako nakakilala kay Lord. Sobrang ang dami, natatalo ko na sa stress. Minsan, dumating pa sa point na ayoko na. Akala ko yun yung point ng buhay ko na, wala na. Hindi na ako makakausad sa mga problema. Pero, ayun, naging different naman yung outcome kasi marami akong mga kaibigan na dati ko nang kilala pero mas pinalapit pa ako ngayon sa version ko kung ano ko ngayon. Yung mga dati kong kakilala na dating puro basketball lang, ngayon sinama ako sa church, hindi ko namalayan. Sobrang ang dami palang nabago sa kanila. And sila yung naging way ko para maging ito ko ngayon. Ginamit sila ni Lord. Sobrang thankful lang. Oo. Tama yun. Marami talagang kumbaga naranasan ko rin yung bagay na yun na
as in, loko-loko talaga ako dati. Hindi naman talaga may iwasan sa Oh. simula pagkabata natin na maraming papasok sa sarili natin na Lalo hindi, na't lalaki. hindi natin na alam tayo. na tama. Nagiging Oo. parang Na nature. mali pala, hindi ba Oo. mali. Hindi natin alam na Mali. mali, pero Mm. ina-adopt natin kasi Tama. sa pagkabata, yung parang lahat Kung ano ng yung- nakikita natin, Kung parang ano yung nakikita Oo. natin sa nakikita iba. natin, yun yung ginagawa natin. Kung ano Kasi yung alam na mauso ay parang, yung gagawin natin. Diba? parang part ng learning mo sa buhay Oh. bilang bata. Kaya nga, napakahalaga talaga na bata pa lang talaga yung mga generation ngayon. Meron na talagang nagtuturo sa Yes, kanila. Tama. mahalaga yung may Oo. nag-guide. Oo, Yung yun. tumitingin talaga sa kanila. Kaya Kasi, pag iba nagturo sa kanila, paano na? pag lalo na pag Oo. hindi mo masyado nakikita yung mga... Oo, yun nga. Tama. Bata Pag nakikita ngayon, nila, makikita ng mga bata na may naninigarilyo, baka ma-curious, ano kaya lasa nun? Seryoso, Diba? ganun ako Oo. dati. Naranasan ko nadali rin din makatigil ng sigarilyo, sobrang curious ko. Mm. Alam mo yung dati na yung black bat na lasang chocolate, sabi ang nila, mabango. "Uy, oo, sabi nila. Paghalata niya edad natin dito. Seryoso, na-curious ako. Sabi ko, ano kaya lasa nun? Masarap kaya yun? Sabi kasi Yung nila, bango. oo, matamis daw yun, matamis. Kaya napagaya din ako, as Oo. in, naranasan ko rin yung mga ganun bagay. Kami din Kaya, naman nakaranas ng Oo. ganun. Parang Buti Lalo na tayo. Laking ano tayo, Napagdaanan, laking kalookan tayo. No? oo. So, Buti yun na nga, lang, oo. meron mga, yung tama yung sinabi mo, buti na lang talaga may mga taong nasa paligid mo na ituturo talaga kung Oo. ano yung mga tama mong gawin. Kasi, Tama. once na walang yung walang nagtama sa'yo o walang nagmulat sa'yo kung ano talaga yung tama at mali, Nagiging... makukulong ka talaga doon. As in, Doon, ayun. Ayun na yung Oo. naging point sa buhay ko na akala ko puro na lang ako laro, puro na lang ako pa-easy-easy. Pero nung nakilala ko nga yung mga kaibigan ko na nakilala ko na Oo. dati, naunang binago ni Lord. And Oo. thankful naman ako kasi andyan pa rin sila hanggang ngayon na strong. Oo. Stay strong. Stay strong pa din. Doon may forever. Doon may Yeah, forever. ay Kahit forever. kahit na medyo ano yun? Parang medyo mahirap yung progress ngayon kasi ibang level na nga. tama. Kasi yung challenges ngayon, pahirap na ng pahirap. Pero Tama. at least, nakita Oo. namin yung sarili namin na nag-level up din kasabay ng mga battles, difficulties in life. Sumasabay kami na nag-grow kasi hindi kami sumusuko. And Yun yung dapat. ayun yung naging impact sa akin ng mga kaibigan ko. Kaya ako nakaalis doon sa dating ako. Mm-mm. Sila yung naging way ni Lord. And saktong-sakto yung time na yon kasi yung point nga ng buhay ko na yun, yung parang gusto ko nang tapusin. Dumating ako sa point na ganun. And mula nung nayaya nila ako, syempre, nag-iba na, naging busy na ako, mas naging equipped ako sa mga bagay na hindi ko naman gawain dati. And ayun yung nag-mold sa akin kung paano ako naging ito ngayon. Sobrang blessed ako sa buhay nila. Kasi sila yung ginamit ni Lord, hindi pa yung ibang tao. Kasi kami na yung magkakasama dati. Kala namin, ayun na lang kami. Kasama mo sa kalokohan ngayon. Kasama na sa pagbabago. Magbabago Nice, yan. napakaganda. Kaya napakahalaga talaga ng Samahan mga taong nasa paligid Oo. mo, as in. Kasi kung wala yung mga tao nasa paligid mo, hindi talaga mabibuild yung character mo kung ano ka ngayon. Mm-mm. Kaya nakadepende na lang talaga kung paano mo i-build yung sarili mo sa mga taong nasa paligid mo. Tama. Oo. Kasi katulad nga nung sinabi ko, pag naging cycle mo na siya, may sobrang hirap hirap nang makawala doon. Oo, may as And in. dadating ka dapat sa point ng ikaw na mismo yung makaka-realize na ay hindi lang ako to. Hindi lang ako nabubuhay para sa pasayahin yung sarili ko. And yung purpose ng buhay kasi mula nung nakakilala ako kay Lord, nagbago. Hindi na yung makasarili, hindi na yung sobrang Self-centered. hindi na yung self-centered, yung gusto mo lang masaya ka. Oo. Pero nakita ko yung purpose ko kasi nga, 'di ba, sabi nga rin sa verse na 2 Corinthians 5:13. Tama ba? 5:13, 5:17. Sabi doon, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Thou For- dost God. Amen. And Amen. the new new has has come. So, ganun yung naging tama sa akin nung ginawa ni Lord sa buhay ko kasi parang pinakita niya sa akin na nakikita mo yan, ikaw yan dati, pero ngayon napakalayo mo na dun. And ikaw rin yung gagamitin ko para makapagpabago din ng mga batang ipapahandle ko sa'yo or ipagkakatiwala ko sa'yo. Ganun nga yung nangyayari ngayon sa cell group. Kahit medyo mahirap, nakaka-survive kami. Tuloy-tuloy. Oo. Kaya napakaganda talaga ng gano'n. Makita mo talaga sa sarili mo na hindi ka nabubuhay na para lang pasayin yung sarili mo, kundi nabubuhay ka talaga na may purpose. Tama. Kasi Oo. At saka ang sarap talaga maging masaya
na may pinapasaya ka ding iba. Oh. Tama. At saka Lalo na pag si Lord lalo yung na- lalo natutuwa na si- sa'yo. Lalo na pag si Lord yung pinapasaya mo, Mm. di ba? Yun Tama. yung Saka napakasaya din, na feeling. Ang ano lang dito, ang maganda lang din kasi dito, nakikita natin yung iba, ayan, like si Dan, nakikita natin kung ano siya dati Oo. and kung ano na siya ngayon, di ba? Mm. Parang nagkakaroon tayo ng lesson, may pumapasok na lesson sa atin na yung mga kagaya natin na ang daming nagawang pagkakamali is pwede pa palang magbago. Tama. Tama yun. Kasi Like sa mga sinabi niya, no, na ang dami niyang mga nakasanayan na sobrang ang hirap gawin, di ba? And syempre nakasanayan mo yun ayun na yung naging comfort zone mo, di ba? Oo. Hindi mo naman maalis yun agad-agad, di ba? Tama. Tama, And tama. yung napansin ko lang dun sa life ko before, siya yung ginagamit ni Lord ngayon na parang example sa mga inaalagaan ko ngayon na disciples. Kasi dati nga, 'di ba, nakwento ko nga yung pagiging pasaway. And nararanasan ngayon yun ng mga batang hawak ko kasi sila mga 15 years old pababa pa lang. So, Oo. yung kulit nila, Makulit. pausbong pa lang. Ayun, tinatawag Kaya natin ngayon na, pa lang, double portion nga. Kaya kumbaga. ngayon pa lang, Oo. tinuturuan ko na sila kung ano ba yung maling ginagawa ko. Dati, iiwasan na nila ngayon. Oo, tama. Maganda yun, Unti-unti. maganda yun. Ayun yung kumbaga ayun yung nagiging testimony ko. Nagagamit yung buhay mo dati para makapag-build ng bagong version ng mga tao na Maganda. magagamit nila sa future. Tama. Magiging significant yung life Kasi nila. magkakaroon yung mga kabataan ng lesson sa buhay natin. Like, Oo. kung ano ka dati. Kasi, kung isipin mo, pag pinagpatuloy mo yung dati mong ginagawa, asan ka na ngayon? Baka may sakit na ako ngayon, di ba? Sa tingin mo ba, ikaw, Dan, makakapagpatuloy ka pa rin ng pag-aaral? Ayun nga, Yeah. isa pa yun. Baka hindi na talaga makabalik kasi mas gusto ko na yun. Pag ginusto mo yun, hindi mo Oo. na makakawala doon. Kahit ako hindi ko makikita sa sarili ko na mag-i-engineer pala ako. Eh, Diba? Oo. Baka, Halos ata sa atin, halos lahat naman ata sa atin, Oo, kung hindi natin kung hindi natin makikita sa sarili natin na meron tayong future, wala. Oo. As in, mananatili tayong nakakulong doon sa mga ginagawa natin na pinapasaya lang natin yung sarili natin. Akala natin Diba? tama, pero Oo. mali pa. Kaya, Oo. napaka-thankful nung testimony natin sa mga taong nasa paligid natin Tama. ngayon na tayo naman yung gagamitin para makita talaga nila yung totoong dapat na sila. Tama. Diba? Tama. Kasi yun. talagang may gagamitin si Lord na tao para maibalik tayo dun sa presence niya. Tama. Kung dati may ginamit sa'yo na makabalik ka doon sa totoong mong disenyo kung sino ko ba dapat talaga, kung sino yung nakikita ni Lord sa'yo. Ngayon, ikaw naman yung gagamitin doon sa mga Tama. kabataan para Parang pay makita it nila. forward. Oo. Nagiging ikaw naman yung gumagawa ng mga Oo. mabubuti para sa ibang tao, para Tama. makakilala rin sila. Tama. And tayo naman yung gagamitin ni Lord para mas, alam mo yun, parang domino effect. Kasi Oo. pag ginawa mo sa ibang tao yung ginawa sa'yo, Tama, maganda susunod yun. at susunod Oo, lang. susunod. Ang ganda nun. Tama. Napakaganda Yung sinabi kasi mo na yun. nung mga timing ni Lord. Kasi minsan yung timing ni Lord talaga yung pag nandun ka na sa point ng buhay mo na wala ka na. Tsaka si Lord magpaparamdam ng na meron pa. Hindi pa tatapos, meron pa. Gagamitin talaga ni Lord yung mga taong minsan sobrang naging malapit sa atin para maibalik tayo dun. Tama yun. So, napakaganda nung usapan natin na, oo, seryoso. Kasi para siyang lost sheep. Oo. Kasi 'di ba, hahanapin talaga tayo ni Lord kahit sobrang akala natin wala na tayong pag-asa magbago. Kasi yun yung nagiging dilema ko rin dati. Ba't nyo ako isasama dyan? Sobrang kasalanan ko na. Papatawad pa ba ako ni Lord? Pero mali pala. Ay, totoo yun, yung mga sinasabi ni Dan. Na kasi kagaya nga sa mga nasabi ko kanina na yung akala natin wala na tayong pag-asa magbago. Kaya minsan nag-i-stay tayo dun sa kung ano yung ginagawa natin ngayon. Ginagawa natin tama yun nga, yung mali. si Lord is lagi talagang may pasabog eh. Kumbaga, Tama. yung akala Pasabog. natin na wala nang yung wala nang pag-asa, pero may mga ginagamit talaga siyang tao Tama. para mahatak tayo Oo, sa magandang Kumbaga, buhay. namali ka lang talaga ng lugar. Dapat Oo. maitama. Kumbaga, yung lugar na pinuntahan mo, yung mga taong nasa paligid mo, hindi makakapagdala sa'yo dun sa tama mong lugar. Tama. Dapat, kumbaga, mali ka na napagtaniman. Pero Yun. ngayon, dapat Yun. mabunot ka talaga and sa pamagitan ng mga taong nasa paligid mo. Yun. Mabunot ka para ilagay ka talaga sa tamang lupa. And dun mo makikita talaga yung pagiging successful ng life mo. Kasi yung mga tao na sa paligid mo, accountable para mabuild kung sino ka ba talaga in the future. Yes, tama yan. Diba? Kaya yung impact talaga nung meron kang
righteous people sa Oo. paligid. Kailangan nasa right people and right place ka rin para Yun. Oo. may balik ka talaga dun sa dating design natin. Tama Tama. yun. So, yun. Kaya napakalaga talaga nung meron mga taong nasa paligid mo na kapag nagkakamali ka na, privately kang itatama. Hindi ka tatama Yun ng yung tunay. Oo. Oo. Kahit sobrang nagiging pasaway na, tatama ka ba rin nila unti-unti. And Mm. tutulungan ka nila. Hindi ka nila yung iiwan ka lang para, ay hindi, Oo. mali ka. Ay, Oo. diyan ka na. Sila yung magdadala sa'yo paano ka maging tama ulit. Tama. Yan, Yun tama yung yun. totoong accountable talaga sa'yo. Yun yung dapat talaga samahan as Oo. in. And kasi 'di ba, maraming good people pero hindi right people. Tama. So, Tama yun. minsan sa mga nalalapitan nating tao, mabuti lang. Mm-mm. Kasi nakakasama natin pero Masayang kasama. masayang kasama. Pero pagdating sa dulo, pag meron tayong problema, doon natin nalalaman Na kung sino figure lang out. yung tunay, kung sino lang yung mga natitira, 'di ba? Dapat talaga right eh. Oh, Right. dapat talaga right. Kasi, yung right people dadaling ka niyan sa right place, Oh, right purpose, right thinking. yan. Diba? Tama. And right path. Doon ka dadalhin talaga sa tama. Hindi ka ilalagay sa mali. Oh, ang Na kahit na wala silang nakukuha sa'yo, ang nakukuha lang nila yung kasiyahan na nakikita Oo, ka nilang tama. lumalago. Yun Tama. talaga yung masarap. Ayun yung Ganun. pinaka-fulfilling. Oo, Lalo na fulfilling. pag ikaw yung nakagawa nun, Oo. nakapagpabalik sa ibang Oo. tao. Kaya yun, sa ating mga Christian, yun talaga yung Joy. joy Ayun na ang joy natatanggap natin. Oo, tama. Makita talaga si Lord sa buhay natin and madala na rin, mabago sila kung paano tayo binago talaga ni Mm-mm. Lord. Diba? So, yun. Napakaganda ng usapan natin. Grabe. Ikaw, Dan, bago tayo magtapos, meron ka bang gustong sabihin sa mga Yan. kabataan na nanonood? Oh yes, thank you. Sa mga kabataan katulad namin na Oo. nakakapanood nito and nasharean nito yan. sa Facebook, kung nag-scroll ka man, hindi ito aksidente kasi Tama lahat yun, ng nangyayari may purpose and lahat yan Amen. nag-work for good, di ba? Amen. Tama. Sa mga kabataan na akala nila endgame na nila, endpoint na ng buhay nila, meron lang taong gagamitin si Lord para sa buhay mo na maibalik ka. Hindi pa ito yung last. Kasi katulad ko nga, akala ko rin dati wala nang patutunguhan. Pero ito, nagagamit pa, patuloy. And nakakapaglingkod. Kaya mas mahalagang piliin natin yung mga tamang tao kaysa sa mga masasayang tao lang kasama. Tama yun. Ayan lang. Tama, napakaganda ng mga yun, sinabi mo. napakaganda nung kwentuhan natin ngayon. And thank you, Dan, sa buhay mo. Grabe, na-bless talaga Yan, kami. sobrang Thank ganda you. ng mga Na-bless napag-usapan kami. namin ngayon. Grabe. Yan, Thank you, salamat sir. sa oras mo. So, and before we end this episode na ikaw, Emerson, dako na tayo sa pinaka natin, kumbaga insight or take away natin. Ayan, Kung ano ang ba talaga inaabangan ko. natutunan natin dito sa pinaka-episode natin na to. Siyempre, kagaya ng mga mga nauna nating episode, no, sobrang ang ganda rin ng mga napag-usapan natin, no. And isa sa mga, siguro, takeaways ko, no, yung kailangan umalis ka doon sa kinalalagyan mo ngayon. Doon sa mga nakasanayan mo, iwan mo yung mga nakasanayan mo nun. Kasi hindi yun makakatulong sa iyo di ba? So, kailangan mo talagang pilitin Tama. na alisin yun sa sarili mo. Mm. Even hindi siya ganun kahirap kasi nakasanayan mo di ba? Hindi Oo, naman tama. kasi ganun kadali yun. Kagaya nga ng mga sinabi ko kanina na kapag may mga nakasanayan ka, yun nga, yung mga pag-iinom, yung mga bisyo, paninigarilyo, hindi agad-agad yun na matitigil mo. Pero tawag dito, once na ginusto mo talaga na magbago, nandun yung willingness mo na magbago, gagawin mo, di ba? And kailangan mo lang din ng mga tao na makakatulong sa'yo. Yun nga yung right people na tinatawag natin, no? And mamili lang tayo ng mga tamang tao na sasamahan. Kasi Tama yan. tama yung mga sinabi ni Dan na yung ibang tao na sinasamahan mo, hindi lahat dyan, right? Yung iba good lang, mabuting tao lang sila. And yung mga inaakala natin na ay yung makakatulong sa atin, pero pagdating ng oras na kagipitan, ganun, wala sila. Pero may mga taong gagamitin si Lord para hatakin tayo mula sa mga nakasanayan natin ngayon. O hatakin tayo sa mga
bagay na hindi nakakatulong sa atin, di ba? So si Lord talaga is sobrang mabuti, no? Tama, napakabuti Kasi, talaga ni Lord. Yun nga, kagaya ng mga sinabi ni Dan, no, na akala niya wala na. Oo. Pero si Lord may taong ginamit para hatakin siya, para papunta doon sa tamang lugar, sa Oo. perfect place. Yun. So, Tama. ayun lang yung mga natutunan ko sa mga napag-usapan natin ngayon. Yan. Yun. So ako naman. Oo. So, ang natutunan ko na talaga doon, yung old self talaga natin or yung mga dati nating environment. Kasi yung Oo. environment natin before, ito yung nag-form sa atin kung ano tayo nung paglaki. Kumbaga Mm. lahat ng nakikita talaga natin dati ay is ina-adapt natin talaga. Tama. Kaya Oo. pag tanda mo, yun, kung ano yung nasa paligid mo, yun ka. Oo. 'Di ba? So, Tama yun. ang natutunan ko talaga dito, kailangan mo talaga paligiran yung sarili mo. Or kung dati kang na-adapt mo na lahat ng karakter ng mga nasa paligid mo, yung mga Tama, oo. bad habits na nasa paligid, na-adapt mo na sa sarili mo. Dapat makita mo yung sarili mo na hindi ikaw yun. Mm. Dapat makita mo sa sarili mo na, ay, hindi ako to. Tama. Meron talaga na dapat ako kasi kung ipagpapatuloy ko to, mamamali ako ng landas. Baka hindi na ako makapagtapos, 'di ba? Baka hindi ko na maabot yung mga pangarap ko. Kaya nga pinag-usapan natin yung mga pangarap natin, 'di ba? Oo, yun. Before, Oo. 'di ba? Kaya kasi sa tingin mo ba kung sira yung buhay mo or nandun ka sa environment na puro bulakbol, puro pangsira lang ng buhay, nagiinom, tapos naninigarilyo, 'di ba? Sa tingin mo Oo. ba makakatapos ka ng pag-aaral, maabot mo yung pangarap mo? Hindi. Dapat makita mo talaga na kailangan mo ng mga taong nasa paligid mo na makakatulong kung paano maabot yung pangarap mo. Yan, tama. Oo. Nadadaling ka dun sa pangarap mo. Sabi nga 'di ba sa 1 Corinthians 15:33, bad company corrupt good character talaga. Amen. Kung ano Napakaganda nun. kung ano talaga yung pagkatao mo, maapektuhan talaga ng ibang tao. Oo. Sabi doon, it's impossible to live a life that is unaffected by other people. Na imposible talaga mabuhay na hindi ka naapektuhan ng ibang Oo, tao. tama yun. Mm. Kasi yung sa mga paligid mo na lang, magugulat ka na lang kahit napakinggan mo nga lang sa Oo. kahit nakita mo lang sa Facebook, Oo. magagaya mo na, nakikitiktok ka na rin, Oo, di ba? tama, Ganon, oo. di ba? Kumbaga, kung ano yung nakikita mo, naa-adopt mo sa Oo. sarili mo. Kaya, Ganun kabilis. napakahalaga na ipaligid mo yung sarili mo doon sa mga taong accountable talaga. Sa mga Ibibuild tamang yung karakter mo, ilalagay ka sa tamang path, dadaling Oo, ka kung ano tama. pa talaga yung purpose mo, dadaling ka talaga kung paano talaga makita yung tunay na design mo sa Lord. Diba? Yes, Na amen. papaluguin talaga yung karakter mo as a child of God. Tama, tama. Makita na ikaw ay mahal ni Lord, makita na hindi ka dyan nakalagay, kundi nakalagay ka dun sa Tama. tabi ni Lord na Oo. anak ka niya, yung dad, ipapakita sa iyo yung kung sino ka ba talaga. Mm-mm. So, Yun. ayun, napakaganda nung Ang ganda ng mga usapan sinabi ni natin Kuya na Christian, no? grabe na hindi ka na talaga dapat nakukulong doon sa kung sino ka dati. Dapat makita mo yung sarili mo na ikaw to. At Ikaw may to. plano si Lord purpose ka. May plano si Lord tama. sa buhay mo. Amen, So, amen. ayun. Napakaganda ng usapan natin. And sa mga nanonood na Yan, meron yan. takeaway, please comment down below and babasahin namin niya isa-isa. Yan, tama. I-share nyo Oo. naman sa amin yung mga natutunan nyo. Kasi, katulad nga sinabi natin, napakaganda ng episode natin ngayon. Na it's all about talaga na hindi ka na nakakulong, kundi Tama kailangan yun. makita mo yung bagong ikaw. Yan. Yun. So, kung gusto nyo pa rin kami makasama sa kwentuhan, Yan, para tuloy-tuloy ang kwentuhan. we would like to invite you all guys. Gusto namin na i-invite kayo na i-like yung Yan, i-like ang ating Youth Fire page. And sa mga young pro natin, sa Crossfire mga page. nagtatrabaho, Yan. yan. Yan, nandiyan lang yan. Crossfire naman. Crossfire. And sa main page natin, Jesus Christ, The King, the author, and the finisher of our faith. So, and also, invite ulit namin kayo sa ating Youth Fire Service. Yan. Fourth week of the month. Fourth week of the month. 2 p.m. sa
Saan? lang yan. Mason Road Mason sa Road. GM Building, harap ng St. Louis College. Yan. Fourth floor. Fourth floor. So, yun. Kita-kits tayo guys doon and aasahan namin na makakasama namin kayo Ayan. sa pagpapalago at makita talaga kung ano yung purpose natin, bakit tayo nabubuhay sa mundo Tama. ito. Amen. So, ayun. Thank you. And salamat sa time nyo, sa panonood. Salamat. And God bless sa inyo, guys. So, muli, ako si Kuya Christian, nasa Tao Mo Matatandaan. And Kuya Emerson sa Kuwela at masayahing dancer. Sa Kuwela at Natayain Dancer. Ulit. Ang Kuwela at masayahing mananayaw, Kuya Emerson. At ito ang Youth Fire A Blazing Story. God bless, bye. Bye. God bless, bye. God bless, bye.